Annyeonghaseyo, Yorobun. Uy, Korean pala po, no? Good morning po, mga kapatid. Yan, parang ngayon ko lang po ulit nakita yung ganito karaming tao. And medyo nakakakaba, pero may gagawin po ang Lord sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan. So, good morning din po sa mga, pwede po ba medyo pahinaan po yung mic? Yan. Good morning po sa mga nasa team online po natin, yung mga simple nagde-data po dyan. Paki-share na lang din po yung FB Live po natin, no? Ayan. Good morning po. Hindi ko na po papaligoy-ligoyin pa. Ngayong umaga, naniniwala po ako na ang bawat isa po sa atin dito may gustong sabihin at gawin ng Lord in a very personal way. So, ang ating pong main text ay nasa John 4:23 to 24. Ako na lang po ang magbabasa sa inyo yan. Tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ulitin ko lang po ng kaunti itong part na to. At narito na nga na ang mga tunay na sumasamba, sabihin nga po natin, true worshipers. Ayan. True worshipers ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan. Worshiping in spirit and in truth. Yan. Ang title po ng message ay Lower the Bucket. Wow, kala mo naman talaga. Lower the bucket. Ayan. Ibig sabihin, ibaba po ang timba. Lower the bucket. Sige pa, manalangin muna po tayo. Hallelujah, Lord. Good morning po, Panginoon. We do believe na may mga binibreak ka pong wall sa araw na ito, Panginoon. And Lord, we are grateful and we are gathered here. Hindi po dahil malilinis kami, kundi dahil naging malinis lamang kami dahil po sa inyong dugo. And Lord, we want to glorify you and to worship you in spirit and in truth, Panginoon. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sige po, palakpakan naman po natin ang Lord. Amen. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, di ko po alam kung agree kayong lahat po sa akin dito or baka ako lang. Pero aminin man po natin o hindi, somehow po, kung tayo ay nakabase at namumuhay sa worldly standards, Kristiyano ka man o hindi, medyo nakaka-drain. Kapag yung validation mo nilagay natin sa world, nakaka-drain. Pag nagpi-please lang tayo na nagpi-please ng tao, pag ang standards natin kagaya dito sa mga taong taga-mundo, nakaka-drain. For example, kapag po sa world, kapag mayaman, kailangan marami kang pera. So, para makasabay po tayo sa ganong klaseng pamuhay, you have to hustle hard. Kailangan magpakanda kuba-kuba ka sa pagtatrabaho. And mahirap po yun, nakakapagod yun. Pwede rin po na, para magmukha ka maganda, kailangan bumili ka ng mga sexy na damit. Yun po sa world. Pero po, iba po sa Panginoon. And sa Panginoon po, mas madali. Naniniwala po ba kayo dyan, mga kapatid? Mas madali po sa Lord. And alam niyo po, mga kapatid, yung sistema po ng pamumuhay na meron tayo ngayon, medyo nakakapagod na rin talaga. For example po, yung mga kabataang nasa school. Sino po ba yung mga kabataan ditong napasok pa? Alam ko, madami kayo. Wow. Hindi, ayan. Marami pong kabataan dito napasok pa. Kay grade 6, kay grade 5, busy. Weekend na may ginagawa pa. And syempre, di lang po yung mga kabataan, even yung mga teachers. Taas naman kami mga teachers sa atin dito. Saan ang mga teachers po natin? Ayan. Even holiday po, may mga ginagawa pa sila, deadlines, requirements, at talaga pong nakakapagod yung ganong klase ng pamumuhay, pero biyaya na lang po ng Lord na nag-sustain po sa atin. Amen po. And even po sa iba po sa atin, government employee ka man, o kaya naman normal na mamamayan, nagtatrabaho sa isang kumpanya, somehow po, pag tayo nakisabay dito sa mundo, nakakapagod.
mga kapatid. Pero alam niyo po, masasabi ko, despite po nung ganong klase ng drain na feeling, we are still blessed. Kayo po ba ay uma-agree dyan? Yang katabi mo ba mukhang blessed? Ay, walang katabi. Yang katabi mo, mukhang blessed yan. Bakit? Amen. Kasi po, sa panahon po natin ngayon, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa krus, anytime and anywhere, we can call on the name of Jesus. Amen po ba? Kapag may sitwasyon tayo, pag may sakit tayo, pwede tayo manalangin, Lord, in Jesus' name, magaling na po ako. Di ba po? And sa panahon natin ngayon, napapadali po nun yung ating mga buhay dahil alam natin, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. Amen po? Pero, can you imagine po, or have you ever wondered, nag-i-English, have you ever wondered po, kung paano yung mga tao nung mga panahong hindi pa dumadating ang pagliligtas ng Lord? Paano po kaya nila hinaharap yung mga problema nung mga panahong wala pa silang kilalang Panginoong Hesus? Hindi pa sila makapag-declare ng in Jesus' name. Paano po kaya nila kinikerry yung kanilang mga personal problems? Ngayon po, ang pag-uusapan natin ay ang kwento ng Samaritan woman. Yan. The woman in the well. Yan po ay nasa John 4 verses 1 to 42. Di ko na po yan babasahin. Pero para na lang po makasabay ang bawat isa, bigyan ko po kayo ng very short summary. Ang kwento po niyan, si Jesus po from Jerusalem, pupunta siya sa Galilee. Pero sinadya po ng Lord, napuntahan yung Samaritan woman sa Samaria. So, pag upo po ng Lord doon sa tabi ng balon, meron pong isang Samaritan woman na may daladalang mga banga at mag-iigib ng tubig. Hanggat sa kinausap siya ng Lord, nagkaroon po sila ng conversation. Yan. Naniniwala po ako, sabi nga ni Pastora, tayo po ay sinadya ng Lord. Ang bawat isa po sa atin dito, talagang sinadya ng Lord na mapunta po dito. Amen po. Kahit na first timer ka, sinadya ka talaga ng Lord na pumunta dito. Dahil may gusto pong sabihin ng Lord sa bawat isa sa atin. Yan. So, para po mas magets pa natin, medyo dig deeper pa tayo sa Word of God. Ito po ay, bibigyan ko kayo ng konting details pa patungkol po dito sa Samaritan woman. Dati po, nakaugalian na nila na kapag mag-iigib ng tubig, yung mga babae, sama-sama po sila. Yung mga babae. So, yung mga kababaihan, ngayon ko lang po talaga naunawaan. Ugali na pala talaga yung pag magsi-CR sama-sama. Yung kailangan pag bibili, papasama, pupunta ng faculty o ako kakatok, ikaw papasok. Ganyan na po pala even before. Sila po, pag mag-iigib ng tubig, sama-sama din sila. And yun po ay ginagawa nila very early in the morning. Kasi imagine ba naman mag-iigib ka, tirik na tirik yung araw di ba? Ang hirap kaya nun. Hindi mo pa alam kung sa isang igiban mo ba, nakuha mo na lahat ng tubig na kailangan mo or kailangan babalik ka pa ulit. So, nakakapagod po. Ngayon, tong Samaritan woman po, sabi po sa John 4:6, tanghaling tapat nung nakita siya ng Lord na nag-iigib. And mag-isa lang siya. So, sabi mo, Ate Sharon, kaugalian na nila na sama-sama sila mga babae, tapos very early in the morning. Bakit siya tanghaling tapat, mag-isa pa? Alam niyo po, ang kwento po kasi ng Samaritan woman na to, mga kapatid, ayaw po sa kanya ng mga kapwa niya Samaritana. Ang tingin po sa kanya, unclean. Ang tingin sa kanya, marumi. Ang tingin sa kanya, makasalanan. Kaya iniiwasan po siya ng mga tao. Ngayon po, bakit kaya siya tinuring na unclean nung ibang mga Samaritan? Kasi po eventually, hindi ko na lang po naisulat kung anong version. Pero tong Samaritan woman po ay nagkaroon ng 5 asawa, plus meron pa siyang kinakasama na hindi niya tunay na asawa. So again po, may 5 asawa, then may kinakasamang hindi niya tunay na asawa. Ngayon po,
there are two possible reasons bakit po nagkaroon ng 5 asawa. Number 1, limang naging asawa, sorry po. Hindi po pala sabay-sabay. Ayan. Ayan. Correction lang po, no? 5 naging asawa. Ayan. So, ang nangyari po, tsaka di po yun applicable po sa atin. Opo. Ayan. Anyway, ang kwento po, or possibilities kung bakit po umabot sa point na siya ay nagkaroon ng 5 asawa. Ayan. Ay dahil po, una, possibly po, meron kasi siyang hinahanap na hindi masatisfy. Wala po niyan dito sa church, yung papalit-palit. Amen. Wala po niyan dito. Pero dahil di po masatisfy yung thirst niya eh. Kaya umabot sa punto na isang asawa, after nun, isang asawa, after nun, isang asawa. Pero pangalawang reason po, possibly, biktima siya ng generational curse. Paano ko po nasabi? Sabi po sa Mateo 22:24, pwede pong nag-apply sa kanya tong law na to. Sabi dyan, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa niya, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa. So, ang nangyari po, pwede. Hindi ko po sinasabi na this is 100% true na ito talaga yung nangyari. Pero according po sa mga Bible scholars, ito po ay isang possibility. Na kaya umabot po sa point na siya ay nagkaroon ng 5 asawa, ay dahil po namatay yung asawa niya hanggat sa napunta siya sa pang-5. And ang hirap po kaya makipag-break. Bakit nakaranas na ba kayo ng breakup? Di po. Kahit po yung mawalan ka lang ng isang asawa, ang sakit na po kaya nun. Even po wala pa naman po akong asawa. Pero ang sakit kaya mawala ng isang asawa. What more pa yung 5 asawa ang nawala, kapatid? Ang sakit-sakit po nun sa feeling. Di ba po? Parang can you imagine the pain na na-experience itong babaeng ito deep in her heart? And kung sakali man po, na yun nga hindi siya masatisfy, hinahanap sa mundo yung mag-fill in ng butas sa puso niya. Maari po, we have tried everything. Bisyo, pagsusugal, travel. Di naman po masama, pero temporary tapa lang po yan. Kumbaga, naghahanap tayo ng escape out. Pero hindi talaga ma-fill in yung pangangailangan ng heart natin. So possibly po, nakaka-relate tayo somehow dito po sa Samaritan woman na to. And ang nakakalungkot pa po doon, yun yung buhay niya. Yung ang dami mo ng dinadaanan, may mga tao pang dumadagdag sa problema mo. Yung bang, kaya po kasi siya mag-isa at mag-isang nag-iigib ng tanghaling tapat. Kinokondena po kasi siya ng mga kapwa niya Samaritana. Minsan po, feeling natin para tayong nasa CCTV, nasa bahay ni Big Brother. Konting mali, marami na agad sasabihin. Pumasok ka sa isang kwarto, uy, may mga matang nakatingin. O kaya, may isang event lang sa buhay mo na nangyari. And you feel like hindi ka na makaahon sa kung ano man yung nagawa mo noon. Or possibly po, generational curse sa family. Hindi na matapos-tapos, kagaya po nung sinabi ko dyan sa Mateo 22. Hindi na matapos-tapos. Bakit pa ulit-ulit nawawala ng asawa? O kaya parang yung sicknesses, pabalik-balik, di matapos-tapos sa problema, financial problem, utang ka ng utang, hindi mo na nabayaran ng nabayaran. Mari po dumadaan tayo sa sitwasyong kagaya ng Samaritan woman, pero hindi pa po tapos ang Lord sa kwento natin. Amen po? Gusto ko po kayong tanungin, mga kapatid, pagod ka na ba? Wala pong iiyak. Pagod ka na ba? Yang katabi mo, tanungin mo nga, pagod ka na ba sa ganyang buhay? Diba? Na parang hindi ka tanggap ng tao.
parang ang taas-taas di mo maabot. O kaya parang nakakapagod sumabay sa worldly standards. Nakakapagod po yan. Alam mo yung ginawa mo na lahat, Lord, ito na, uutang ako ulit. O kaya, Lord, papacheck up ako, hindi na natapos-tapos. And sa loob-loob mo, you can feel the shame, the guilt, the condemnation ng mga tao sa paligid mo. Ang sakit po nun. Kaya po yung Samaritan woman, ginawa na lang niya, siya na lang po mag-isa yung nag-iigib. So, nagets naman po natin yung kwento. Yan. Moving forward, mga kapatid. Knowing po na gano'n yung sitwasyon ng Samaritan woman, inabot po siya ng Panginoon. Alam niyo po kanina sa worship time, tagang iyak ako ng iyak sa Lord, pero yun po ay tears of joy. Kasi kahit gaano ka pa kagaling, para tayong Samaritan woman, lahat po tayo rito, makasalanan, marumi, pero inabot tayo ng Lord. Sinadya tayo ng Lord. Amen po? Umpisa pa lang, agad no? Ang buti po ng Lord sa atin, mga kapatid. Na-realize ko po habang nandun ako na, Lord, siguro kaya binigyan mo kami ng background na 5 yung naging asawa, just to prove na hindi naman talaga tayo deserving. Pero even hindi po natin deserve yung pagliligtas ng Lord, sinadya tayo ng Panginoon. Amen po? Sige po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Yun po yung kaibahan ng world tsaka ng Lord eh. Kapag ang world, nakita yung pagkakamali mo, iiwasan ka, titirahin ka. Pero sa Panginoon, lalapitan ka, mamahalin ka, yayakapin ka. Kaya kapatid, kung pagod ka na sa ganyang buhay, available po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Gusto ka po niyang painumin ng kanyang living water. Hallelujah. Hallelujah. Sabi po ng Lord dyan, pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa talaga ang Lord kasi alam niya may pangangailangan po ang bawat isa sa atin. At willing po siyang mag-provide kung ano man yung pangangailangan natin. Basta po lalapit tayo sa Kanya. Amen po. Sabi po dyan, bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito para umigib. Alam mo yung feeling na kapag sobra-sobra na, parang gusto mo ng way out. Kasi for example po, no, nag-cellphone ka, kulang talaga financially. May nakita kang ads, pwede magpa-loan. Clickbait yan eh. May pangangailangan kayo na hit yung need mo, pipindutin mo yan. Ang Lord po nakakatuwa kasi alam na alam din ng Lord yung kiliti natin. Alam na alam po ng Lord yung pangangailangan natin. Kagaya po nung kay Tita Bebe, nasaan po si Tita Bebe? Ay, hindi ko po kayo na-orient, pero nasi-share naman po ito ni Tita Bebe. Kwento niya po, nung sila po ay bata pa, at di pa po nakakilala sa Lord, magulo po yung kanilang family. Talaga namang sabong talaga araw-araw. Batuhan ng plato. Basag dito, pak, pak, pak. Hanggat po tinanong siya ni Pastor Ruel, Bebe, gusto mo ba ng masayang buhay? Uy, nakuha ang kiliti. O sige, paano yan? Paano yan? Ganon din po ang nangyari sa Samaritan woman. Si Lord po alam na alam ang pangangailangan ng bawat isa, mga kapatid. And doon nalaman na po ng babae na ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ng Lord ay hindi na muling mauuhaw. Hindi man to literal na tubig. Minsan nga po kagaya ng preaching po ni Ate Sam last week, no? Minsan kala natin pera yung sagot, pero kagalingan pala. Alam po ng Lord yung deepest need natin. Hindi man po literal na tubig yung in-offer sa Kanya ng Panginoon.
Pero alam niyo po, simula nung conversation na yon, nabuhayan po yung Samaritan woman. Sabi diyan, iniwan ng babae ang kanyang banga. Sabi niya po sa mga taga doon, mga kapwa niya Samaritan, sali kayo! Ipapakita ko sa inyo ang taong alam na alam ang lahat ng ginawa ko. Maaring siya na nga ang Kristo. Alam niyo po bakit ganyan yung share niya? Kasi po yung mga tao sa paligid niya, alam na alam lahat ng ginawa niya, pero hinusgahan siya. Pero sa Lord, na-feel niya, winelcome siya. Hindi siya hinusgahan ng Panginoon. Kapatid, welcome na welcome ka din sa pagyakap ng Panginoon. Ang kailangan mo lang uminom mula sa Panginoon sa tubig na binibigay niya sa iyo. Alam niyo po, binrake ng Lord lahat ng pwedeng humarang sa babaeng to para lang siya maligtas. Kasi po ang kwento pa po nito, kung di po ako nagkakamali, John 4:20. Sabi po doon ng mga, kasi po ang Hudyo tsaka Samaritano, may conflict po yan sila. Ngayon po, sinasabi ng mga Hudyo, doon lang sa templo nila sa Jerusalem pwedeng mag-worship. Pero yung mga Samaritans hindi welcome kasi nga hindi po sila okay eh. So paano naman yung mga Samaritans? Saan sila lalapit pag kailangan nila? Wala. Ganon po ka-harsh ang mundo eh. Talagang haharangin lahat para lang hindi ma-solve yung problema mo. Para lang hindi mo maramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Ang dami-daming kailangan daanan. Ganyan po sa world. Even po mga artista, di mo na alam, gumawa ng mabuti, ibabash. Gumawa ng masama, ibabash. Hindi mo na alam. At nakakapagod po pag laging tao yung piniplease natin. Pag nag-fit in po tayo sa mundo, pero sa Panginoon po, hindi ganon. Hallelujah. Sabi nga po dito sa Mateo 11:28, madalas po ito, sikat po itong verse na to eh. Sabi po dyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po mga kapatid, madalas yung verse na yan. Pero ngayon ko siya mas naunawaan. Kasi po pala, ang context niyan, dati po sa panahon nila, sobrang limitado yung mga galaw nila. Pag to hindi mo na-meet yung mga Pharisees po, pag to hindi mo nagawa, hindi ka pwede. Ang dami-daming bawal. Ang dami-daming dapat ganito, dapat ganito, dapat ganito. Pero ang sabi ng Lord, sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Ito po mundong to, papagurin tayo. Pero ang Panginoon, bubuhayin po tayo. Amen po? Sige po, palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon, mabalik lang po tayo doon sa verse kanina. Verse 23-24. Sabi po dyan, ang mga tunay na sumasamba ay yung mga sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Nakita po natin yung difference ng world at ng Lord po, ano? At yung word po na sumasamba, ano bang idea natin dyan? Ano po bang tingin natin when we say worship? Yan po ba ay yung yung kumakanta, sumasayaw, sumisigaw, yan po ba ang worship? Ang tunay na worship po mga kapatid, worship is not just about what's happening on the stage. Rather, what's happening in your heart. Hindi lang po ito yung simpleng kumakanta ka, worship na yon. Hindi lang po pala siya ganon. More on ang worship po, yun po pala yung buhay natin. Yung pag-ibig natin sa Lord and ine-express na lang natin yan sa pamamagitan ng music. Mga kapatid, kumusta po ang ating worship life? Yan. Kumusta po ang ating mga puso, mga kapatid? Kumusta po ang ating buhay? Alam niyo po, even yung pakikinig niyo po ngayon ay expression ng worship. Uy, mga biglang nag-ayos ng upo. Even po yung pagsasalita ko po rito ay worship. Even po yung ating pagtulong sa iba ay worship. Even po yung ating paghuhugas ng pinggan ay worship, mga kabataan.
Even po ang ating pagta-tithes and offering ay worship sa Panginoon. Ang ating pagsunod sa Lord ay worship, mga kapatid. Yung mga pagkanta, pagtaas ng kamay, expression na lang po natin yan. Amen po? So ngayon, gusto ng Lord, balik lang po tayo. Sabi po dito, ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Kumbaga, sinabi ng Lord yung kiliti niya. Tayo, nahuli na ni Lord yung kiliti natin eh. Ito naman yung kiliti ng Lord. Ito naman yung, kumbaga, pag tinanong mo yung partner mo, ano bang love language mo? Ano bang gusto mong makuha? Ito naman ang sinasabi ng Lord. Ang hinahanap niya ay yung mga sumasamba sa espiritu at katotohanan. Alam niyo po, dati, masama, ngayon ko lang po nalaman na ang sama pala ng tingin ko kay Lord. Lalo po sa Old Testament. Sino po dito nag-e-enjoy sa Old Testament? Wow naman. Alam niyo po, nung bata-bata pa po ako, hindi ko ma-enjoy yan. Sabi ko, ano ba yan? Puro utos naman. Kaya hindi ko maintindihan, ano ba yung mga offering na yan? Hanggang sa na-enlighten ako. Akala ko kasi demanding ang Lord sa Old Testament compared sa New Testament. Bigyan ko po kayo ng mga, kumbaga, ideas kung ano yung mga utos ng Lord para gustuhin nating sumunod sa Kanya. Sabi po rito sa Genesis 17, ang lahat ng lalaking ipapanganak ay dapat tuliin. Alam niyo po, nung dati, wala naman silang mga science. Wala silang mga research. Di nila alam para sa niya mga circumcision na yan. Di tulad po sa panahon natin ngayon. Pero alam niyo po, dahil sumunod sila sa sinabi ng Lord, sabi po sa isang research, yung mga na-circumcise daw po, yung mga asawa nila, it showed a remarkably low rate of cervical cancer for Jewish women. Ibig sabihin po, yung mga lalaking nag-undergo ng circumcision, yung mga asawa po nila, low rate of cervical cancer. Ibig sabihin, ang ibig ko lang naman po sabihin, mas naging healthy yung mga babae dahil sumunod yung mga lalaki sa Panginoon. Ganun po pala nagagawa ng pagsunod sa Word of God. Nakakaganda pala ng buhay yan. Amen po? Sinabi po yan sa Deuteronomy na pag tayo po sumusunod sa Lord, nakakaganda ng buhay. Sino po dito gusto ng magandang buhay? Magandang buhay. Joke lang po. Okay, next. Isang example po, Leviticus 3, ang lahat ng taba. Ay, bakit po kayo nakatingin sa akin? Ay. Ang lahat ng taba ay sa Panginoon, yung mga fat daw po. Bigyan ko po kayo ng, maganda po kasi inaaral natin yung culture nila para nagigets natin. Noong panahon po kasi na yan, ang mga tao po, para sila ay makalapit sa Panginoon, kuwari nagkasala, may dala silang mga animal offering. Yan. Ako po, bigyan ko kayo example. Kunwari lang po, nagkasala ako, so mag-o-offer ako ng hayop. Ang priest po ay si Pastora Nora D. Ito po yung offering ko. Susunugin po ni Pastora yon, tapos kakainin. Then yung offering, isi-share din sa family. Ganon po yung dati. So, ganon po yung dati. So sabi ko, nung nabasa ko yan, damot mo naman, Lord. Ang sama ng tingin kay Lord, damot mo naman, Lord. Taba lang parang ganyan. Pero alam niyo po, naisip ko, Lord, kung araw-araw, syempre nagkakasala tayo araw-araw. Nagkakasala ako. Araw-araw, pakakainin ko ng taba si Pastora. Di ba? Ang unhealthy po nun, mga kapatid. Tapos isi-share mo sa mga kapamilya mo. Tegi ka nun. Ang sakit ng batok mo doon. Kaya po nung naano ko siya, kaya pala ang taba ay sa Panginoon. Amen. Sige po, isang palakpak pa sa Panginoon. Yan. Grabe ang Lord. Parang ang tingin po kasi natin kay Jay ang Lord, boring ang Lord, mahigpit ang Panginoon. Pero it's all for our good. Amen. Last po na example ko, Leviticus 12:1-2. Sabi po, pag ang isang babae ay nanganak or bagong panganak, siya ay ituturing na marumi. Ito na naman si Sharon Rose. Grabe ka naman, Lord. Unclean agad, nanganak na nga, unclean pa.
Grabe siya. Parang ganun yung pagbabasa ko. Grabe siya. Pero nung natutunan ko, yung mga babaeng bagong panganak po kasi, ilalayo muna sa mga tao, magkakaroon siya ng time for herself. Dito ko natutunan, doon pala nagsimula ang maternity leave. Bakit mo kayo tumawa? Totoo po yun. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, ang term ay maternity leave. Pero noon pa man, inuutos na ng Lord, isi-separate yung mga bagong panganak na babae. Kasi it's their time to rest. Kasi 9 na buwan kang may dala-dala eh. Siyempre nakakapagod. Yung mga nanganak po, sige po. Nakakapagod po yun. Kaya po dito ko natutunan na enlighten ako. Lord, ang tingin ko pala sa'yo masyadong harsh. Yun pala ang lahat ng to para sa ikabubuti namin. Di ba po? Parang alam niyo po, simula talaga nagbasa ako ng mga Old Testament. Minahal ko talaga ang Diyos lalo. Sabi ko, sa bagay, Lord, ang mga tatay po, hindi naman yan kailangan ni-explain sa mga anak nila pag may sinabi, umuwi ka ng maaga. Hindi na yan kailangan, bakit ako uwi na maaga? I-explain mo sa akin. Hindi naman po ganon. Magtiwala ka sa tatay mo na mahal ka niya, kaya ang gusto niya yung ikabubuti mo. Ganon po pala ang kalakaran sa Old Testament. Kaya napakaganda po na tayo ay sumusunod sa Word of God. Na somehow naman po, nagko-connect naman po tayo. Amen. Alam niyo po, isa na lang na example. Yung tithes and offering. Sino po kaya nakikinabang sa mga binigay po natin? Alam niyo po yung pinaggagamitan po ng mga yan? Yung aircon. Kaya po tayo nakabili ng aircon sa tulong po syempre ng Lord at ng mga binibigay po natin. Tayo rin naman po nakikinabang mga kapatid. Kailangan lang po ma-renew yung mind natin na Lord, yun pala yung gusto mo sa akin, kaya pala ito yung inutos mo. Amen po. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Kaya I hope po na simula sa araw na to, gustuhin nating ma-worship or mabuhay according sa Word of God. Kasi napapabuti po ang ating mga buhay. Sabi po dyan, ang sino mangiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Yan. So, sino po dito yung gusto niya nang lumakad sa spirit at sa truth? Sana na-convince ko po kayo sa tulong ng Lord. Kagaya po ng sabi ni Pastora kanina, hindi na po tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi ang Diyos na po nabuhay sa atin. Alam niyo po, para maranasan natin ang pagpupuno ng Lord, magbibigay po ako ng isang simpleng illustration. Hindi kita tatanungin. Lapit ka lang, hawakan mo lang yung mic. Actually, torn po ako kung gagawin ko ito, pero... Ito. Hawakan mo lang yung mic ko. Yan. Sumoy ko na dito. Yan. Yan, mga kapatid. Kakanta pala, no? Joke lang po. Para po tayo makaranas ng pagpupuno ng Lord, meron po akong tumbler dito, pero let's say na ito si Lord. Sabi kasi ng Lord dyan, ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay niya, lapit mo konti, ay hindi na muling mauuhaw. So, for example, ito po tayo. Yan. Tapos po, nauuhaw. Gusto natin makasunod sa Lord. Ayan. So, ang gagawin, pag po kaya ganito kalayo, mapupuno kaya tayo ng Lord? No. Para mga bata pa Pag ganito po tayo, pag mas mataas tayo kaysa sa Lord, hindi rin po. Ano pong dapat gawin? Ibaba, ilapit, at ibubuhos. Paano po pag nakaganto yung baso? Nakasara. Ayaw magpapuno. Tapon, wala. So, kailangan mong gawin, ibaba mo ang sarili mo, buksan mo ang sarili mo sa Diyos, at kaya kang punuin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, friend. Parang nag-magic po no? De, simpleng illustration po, pero naniniwala ko that if we lower our buckets, kagaya po sa isang balon, ibababa mo yung
yung bucket, yung timba, para makakuha ng tubig, kaya po tayong punuin ng Diyos. Ano man po yung ating mga reservations, naniniwala po ako, the Lord is breaking those walls na nilalagay natin at ng mundo po sa atin. Napakaganda po ng buhay kasama po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Patapos na rin po ako. Every day po, we can soak in the presence of God. Kagaya po kanina sabi ko sa inyo, yung Samaritan woman po, pinagbabawalan sila sa mga templo. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, darating ang panahon at narito na nga, di na kayo limitado ng mga templo-templo. Every day po, any minute, anywhere, we can call on the name of Jesus. Hallelujah. Yun po yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. And to share lang po sa inyo, ito po ay all glory to God. Ang worship team po ay weekly meron devotion. And ito po yung nangyayari sa aming devotion every Saturday. Yan. Sorry po na... Yan. Short lang. Teka lang. Nakita agad po yung next slide. Pero anyway, yun po ay pagsusok sa presence of God. Hindi po talaga natin kayang mabuhay at sumabay sa mundong to na tayo lang eh. Actually, para po mai-add ko na lang yung testimony ko po, no? Ito pong mga nakaraan, parang irritable ako. Kaliit na bagay, irritable. Sa realize ko, hindi ako nakakapag-replenish sa Lord. Alam niyo po, kung araw-araw tayong magpapakumbaba sa Panginoon at hahayaan po natin siyang punuin tayo, kakayanin po natin yung mga hamon ng buhay. Alam niyo po, yung babaeng Samaritan, simula nung naranasan niya yung living water galing sa Lord, nabuhayan siya eh. Alam niyo po yung parang tigang na lupa na nauuhaw sa tubig. Ganon po yung nangyari sa kanya. Nagkaroon siya ng pag-asa. Kapatid ko, ang dinadaanan mo, you are feeling hopeless, helpless. The Lord will give you hope, will give you life, will give you healing, will give you victory. Lahat pong yan, tinapos ng Diyos dito sa krus. Ang kailangan lang po natin ay sumalok para busugin po tayo ng Lord. Kanina po nabanggit si David, patapos na rin po ako. Kung pwede lang po, maanyayahan ko na po ang worship team. Si David po, sa kanyang buhay, even nung shepherd pa lang siya, bata pa lang siya, even nung naging warrior na siya, naging hari na siya, nagsusulat siya ng mga psalms, kumakanta siya sa Lord. Sabi po dito, he wrote 73 poems para sa Lord. All his life, sumusulat siya ng tugtog at kanta para sa Panginoon. Kasi yun yung expression niya ng worship. At si David po, dahil sa pagsunod niya sa Lord, though hindi po siya perfect, nagkasala rin po siya. Pero sa pagsunod niya sa Lord, natalo niya si Goliath, natalo niya ang mga leon, naging hari siya dahil lang po sa biyaya ng Panginoon. Imagine po, haharap ka kay Goliath ng hindi, nag-gym ka, pero 9 feet tall. Talo ka nun. Pero si David, dahil po sa Spirit of God na sumasa kanya, and dahil he is living according to the truth, siya po ay nagtagumpay sa buhay. Mga kapatid, the Lord is looking for worshipers who will live according to the truth and according to the Spirit. Ngayong araw pong ito, let us lower the bucket. May gusto pong gawin ng Lord sa atin. Pero kung sarado po tayo, hindi po tayo mapupuno ng Panginoon. Ngayong araw pong ito, personally, lapit po tayo sa Lord. Yung personal, yung ikaw at ang Diyos. Hallelujah.